Sa Barangay Saksi ngayong gabi, alamin natin sa ilang boxing analysts at boxing fans kung naging patas ba ang knockout victory ni Floyd Mayweather Jr. sa laban nila ni Victor Ortiz. Live mula sa Barangay Plainview sa Mandaluyong City ang ating saksi si James Velasquez. James. Yes, Iga, naging controversial nga yung knockout victory ni Floyd Mayweather Jr. kontra kay Vicious Victor Ortiz para sa WBC welterweight title. Kaya naman nandito tayo sa Tiger City Boxing Stable sa Mandaluyong City para pulsuhan yung opinion ng ilang Pilipinong boksingero tungkol sa naging resulta ng laban kahapon. Ito, magtanong tayo. Excuse me, Kuyang, ano pangalan mo? Jason De La Cruz po. Ayan, Kuya Jason, kahapon sinuntok ni Mayweather na-knockout ni Mayweather si Victor Ortiz. Habang nakababa yung depensa, ikaw bilang boksingero, ano masasabi mo dun? Para sa akin, kung ako tatanungin, walang mali dun sa ginawa ni Mayweather. Dahil sa rules naman ng boxing, kung ganun, tumatakbo na may oras. So, okay lang yung ginawa niya, pasok pa rin sa rules ng boxing yun. So, walang dayang nangyayari doon. Medyo pangit nga lang tingnan kasi mas maganda kung nakataas yung kamay ni Ortiz, tsaka sila nag-box. Para mas maganda yung sa paningin ng tao, mas exciting. Paano yun? Di ba nauna mang headbutt itong si Victor Ortiz? So, yun, binawasan naman siya ng puntos. Yun nga lang, paglapit ni Ortiz para mag-apologize. So, hindi masyadong nagkaintindihan. Sumuntok kasi Mayweather. Pero para sa'yo, mas maganda sana kung nakataas yung depensa. Para sa akin, sir, mas maganda kung nakaprepare silang pareho para mas exciting yung laban. Okay, thank you, Jason. Dito naman tayo kay Coach. Coach, ano pong pangalan nila? Ravi Gusagap. Coach, tingin nyo, yung ginawa ni Mayweather kay Ortiz, magagawa kaya niya yun kay pambansa kamao Manny Pacquiao? Kay Manny Pacquiao, hindi siguro magawa kay Manny Pacquiao dahil si Manny Pacquiao nakapaghanda sa lahat. Bago umakyat ng ring, talagang prepare sa laban. Kahit anong gagawin nila. Okay, thank you, Coach. Ano naman kaya ang masasabi ng ilang boxing analysts tungkol sa naging laban kahapon? Ang lahat ng yan sa aking report. Uminit ang aksyon ng bakbakang Mayweather-Ortiz sa ikapat na round ng ma-corner ni Victor Ortiz si Floyd Mayweather. Maya-maya, biglang nang headbutt si Ortiz. Matapos bawasan ng puntos, walang tigil sa paghingi ng tawad si Ortiz kay Mayweather. Pero ilang sandali lang matapos mag-touch gloves ang dalawa bilang tanda ng pag-ayos, ginulat ni Mayweather ng 1-2 combo si Ortiz. Sa pag-knockout ni Mayweather sa agresibong puncher, naagaw na rin niya kay Ortiz ang WBC welterweight title. Were you looking at Joe or were you looking at Floyd during that sequence when he hit you? I mean, No, I was looking at Joe. You were looking He at said break or something, so I was like, huh? And then boom, I was like, oh, okay, I guess it's time for bed. We touch gloves, it's fight time. Once we touch gloves, it's fight time. It's open season. Ayon sa ilang boxing analyst, anumang anggulo raw tingnan, legal at walang daya sa knockout combination na pinakawalan ni Mayweather dahil sumenya si referee Joe Cortez sa tuloy ang laban. Kaya lang, hindi siya sporting gesture. Kasi if you're a real sportsman, hindi mo papabayaang sumuntok ka nang hindi nakadepensa yung kalaban mo. So nung nakakita siya ng opportunity para tapusin yung laban na hindi na siya mapapagod, kinuha na niya. ganti man sa headbutt o hindi sa nangyaring headbutt, hindi raw maikakailangang ipinakitang husay ni Mayweather sa unang 3 round. Tuwing susugod ang body puncher si Ortiz, sinalubong siya ng malulutong na left jab at 2-punch combination ni Pretty Boy Floyd. Kahit ano pang sabihin ni Floyd tungkol kay Ortiz, dumating yan handa. So he came in really defensively in the beginning. No? Kaya lang, ang nadagdag dun sa depensa ng Mayweather, bumabato siya ng jabs. You can see that he was attempting with his jabs either mahina or talagang o patulis na talagang gusto niya manakit. Ngayon, nakaabang na marami kung si pambansa kamao Manny Pacquiao na ba ang susunod na makakalaban ni Mayweather. Iniisip na ng ilan kung posibleng gawin ni Mayweather kay Manny ang ginawa nito kay Ortiz at kung uubra ba ito. Si Manny, gusto niya parehas yung laban. Itong si Mayweather naman, win at all cost. Kaya ang ganda rin ng matchup na Manny Pacquiao versus Mayweather. So palagay ko, hindi magpapa-apekto si Manny sa kahit anong gagawin ni Mayweather. Yung style naman ni Manny, I think, hindi pa nakakaharap ni Mayweather. Pero yung tuloy-tuloy na bumabato ng suntok habang umiikot, gumagalaw, umaatras, hindi pa siya nakakakita noon. Dahil siya, ganun din siya. Si Pacquiao ayaw muna pagtuunan ng pansin si Mayweather pero may komento sa panalo nito kontra kay Ortiz.
I won't do that. Naging masama ang image ni Mayweather dahil nawala yung sportsmanship sa kanya. Si Mayweather naman matatapang ang salitang ibinato sa ating pambansang kamao. I don't need Pacquiao. With or without Pacquiao, every time Floyd Mayweather goes out there, he's going to make over $70 million, period. I don't need him. Yes, Igad, Vicky, alam nyo, lagi sinasabi ng referee bago magsimula yung boxing, protect yourself at all times and let's have a good clean fight. Dahil mahalaga na maging pata sa boxing, pero mahalaga din na maging handa ka sa anumang pwede mangyari sa loob ng ring. At live mula dito sa Barangay Plainview sa Mandaluyong City, ako si James Velasquez para sa Barangay Saksi. Samantala, tinangkang pasukin at pagnakawan ang bahay ni pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa Los Angeles, California. Ayon sa pulisya, 4 na lalaki ang papasok sana sa bahay ni Pacquiao. Mabuti na lang daw at may mga pulis na nagpapatrolya sa lugar kaya agad na aresto ang mga suspect. Sinalisihan daw ng mga magnanakaw ang gwardya ng bahay nang umalis ito para sa pwesto para kumain. Laking pasalamat naman ni Pacquiao sa maagap na pagresponde ng mga otoridad sa Amerika. Okay naman, wala namang nawawala sa bahay. Buti na lang may alarm yung house at naka-responde agad yung mga pulis. Samantala, sa Barangay Dado, sa Maguindanao, ilang mismo tumanggi makipagtalik sa kanilang mga mister para matigil ang karasang nag-ugat sa clan war o ubusan ng lahi. Umubra naman kaya ang kanilang kakaibang welga, saksi si Marisol Abduraman. Karaniwan ng bakbakan sa Mindanao, nang ilan kinasasangkutan pa na magkakalabang angkan. Pero sa bawat gulo, mga sibilyan ang madalas maipit, lalo ang mga bata at kababaihan. Kaya sangdado sa Maguindanao, mga misis ng umaksyon para mapigilan ang bakbakan. Pero hindi sa pag-aarmas, kundi sa pagtanggi makipagtalik sa mga mister nilang lalahok sa labanan. Yan ang lumabas sa ulat ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR. Sige, pumunta ka dyan. Sige. Ikaw lang bahala. Hindi ka makauwi sa bahay. Hindi kita tatanggapin. I tell them that if you don't agree with my you have no salary from me. Sa turo ng Quran sa mga Muslim, itinuturing na tagasunod ang mga may bahay sa kanilang mga asawa. Gayunman, sabi ng chairman ng Imam Council of the Philippines na si Imam Alim Bashir, wala raw masama sa ginawa ng ilang misis sa Dado. Wala po bang nilalabag ang mga babae Muslim parang for saying so? Masabi ko wala kasi talagang katwiraman nila na they will ask for magandang kabuhayan, matahimik, at saka yun din ang Islam, hinanap ng Islam. Maganda yun, kung ang yun ang hangad nila na kapayapaan, dapat talaga sumunod ang lalaki. Si Lengs Pupo, isa sa mga leader sa Dado, tila na kumbinse ng mga nagwelgang misis. Basta maggawa ka ng masama, ganito, maghiwalay. At wala pang ang isang linggo, ang dating magulong lugar, naging tahimik na. Muling nagbukas ang Farm to Market Road at sumigla raw ang lokal na ekonomiya. Salamat sa paninindigan ng kababaihan. Dalangin lang ng ilan, naway tumagal ang kapayapaan. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Saksihan mamaya, Pangulo Aquino dumating na sa Amerika para sa kanyang working visit kaugnay sa Open Government Partnership. Dalawang dating election supervisor itinuro si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos na sangkot sa munoy dayaan noong 2007 elections. Sa Showbiz Saksi, American Idol Season 10 finalists excited na sa kanilang concert bukas. At mga nagwagi sa 63rd Primetime Emmy Awards, kilalanin, wag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.